since ang Bank of Makati is nationwide na ba, sir? Yes, nationwide po. So, any farmer entrepreneur, kailangan entrepreneur, no? Yes. Hindi pwedeng farmer lang. Yes, apo. Actually, yun nga, farmer entrepreneur in a sense na either, meron kasi tayong 2 hektarya lang ang lupa niya, pero meron siyang, ano ba tawag natin sa Pampanga, sir, arriendo, meron siyang nakasangla sa kanya, meron din siyang nirerentahan. No? May mga pagkakataon, ang totoong pag-aari niya 2 hektarya lang, pero may 20 siyang nakasanla or nakarenta. Titingnan lang namin kung may mga valid contract siya. No? Minsan nga, sulat kapitbahay. No? Yung agreement nila. Verify lang po namin sa barangay kung totoo. Tapos, minsan meron din tayong tinatawag na Barangay Council for Agriculture. So may record sila doon RSBSA. Ayan. Ganun pala, sir. Alam nila kung kaninong lupa yung sinasaka mo. So nababalidate namin. Kung kompleto yon, Sir Buddy, we are more than willing to help them. Yeah, ang reasoning ng ibang farmer entrepreneur, rather than buy the land, which is very expensive, i-ariendo na lang. Kasi at least yung pera niya hindi andyan lang. Kumikita siya dun sa pag-cultivate ng land, tapos kung gusto nang kunin ng owner, public yung pera niya. Kumita siya doon sa pag-cultivate ng lupa. Pero sa maraming pagkakataon din, nagsisimula sa renta, no? Unti-unti nabibili niya. Hindi lahat, pero meron din. Meron. Sir, din yung 1,000 baka mapupunta sa iyo. 1,000 hectares. Yung ginigi ko, sir, mga pinipinance. Abot ng 1,000. Mga pinipinance na. Sir, hindi ba mahirap yun? Kasi you're dealing with, di ba, iba-ibang personality yan eh. Iba-ibang tao, iba-iba yung paniniwala, di ba? May magaling talaga magbayad. Meron naman yung medyo pagkapilosopo. Hindi maiwasan yun, Sir Buddy. Sa negosyo, di nawawala talaga yung gano'n. Paano minahandle yun, sir? Mahaba yung pasensya mo magaganan. Mag-aaba yung pasensya. Tsaka may lupa naman yun, sir. Yeah. In fact, sabi nga nila, ang farmers, mayaman yan. pag may pangbayad, magbabayad naman talaga. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Yung isa sa nakita namin karakter ng mga isa sila sa mga trustworthy, very resilient. Parang kahit may bagyo, bagyo lang yan, bukas magtatanim na ulit pag bukas may bagyo. Kami po sa Bank of Makati, kami mga nasa field yan. We go directly po sa mga farmers, sa mga entrepreneurs. So isa yun sa advantage namin, yung mga kasama namin na Sir Choy, talagang lumabas kayo. Sila yung puntahan ninyo. Hindi yung farmers ang pupunta sa atin, hindi yung kami yung pupunta sa kanila. Tama, Sir Buddy, binanggit ni Vincent. Ngayon, number 1 is kami yung umiikot. Kami ini-explain namin sa kanila itong education campaign namin. Ganun din. Hanggang maintindihan nila, no? And hopefully in the future, habang ini-improve namin yung technology ng bangko, baka pagdating ng panahon, mag-o-open sila ng account sa field na rin. Yun yung isa sa mga pangarap natin. Kumbaga, hindi na nila kailangan pumunta. Kayo lalapit. Yes. Halimbawa, yung mga online payment systems natin. Mga money transfers. Pagdating ng panahon kasi, yung farmers natin, hindi na kailangan na kasi-kasi, no? Kasi isa yan sa reason bakit kahit mura nabebenta yung mga pananim nila. Kasi nandun na yung trap ng cash na. Ito na. Kahit yun kasi di ba? Kahit sino pag nasa harapan mo na yung
cash, di ba? Papayag ka na eh. So yun po talaga yung Surrender. service at your doorstep. Yeah. Sir, paano nyo, kasi di ba, karamihan ng mga farmers, parang, I don't know kung ganun pa rin kadami na pag naririnig yung bangko, parang Yes. ganun sila. Marami pa rin ganyan, sir. No? Okay. So, ang susi dyan, sabi nga namin, katulad nito, no, kami po talaga yung bumababa sa kanila. Hanggat maaari, ang training namin sa mga tao namin is, huwag nyo kasing gulatin. Nagugulat kasi sila pagka, katulad po, binanggitan mo ng mga savings, mga terms, mga online banking, hindi na siya nakikinig. Yes. No? So, pag sinimulan natin yung kwentuhan sa, sir, kamusta ba ani mo? They are very much willing to share, no? So, pagka saan mo naman dinideposito yung pinagbentohan mo, sir? Pwede sa amin yan. So, doon tayo papasok, di ba? O sir, ano pa yung mga pangarap mo sa bilang farmer? Ayun. Gusto kong magkaroon ng gano'n, yung tumatakbo na yun, traktora. Pwede kitang tulungan dyan, sir. No. So, sa ganong pagkakataon, na-feel nila na, pwede pala. No. Kasi minsan, kailangan natin silang tanongin, ano bang gusto mo, sir? After 5 years. Gusto ko rin magkaroon ng gano'n, yung makina na yun. Harvester. Pwede natin padaliin yung 5 years, sir. No, so pwede natin gawin 3 years, pwede natin gawin ngayon na o bukas na. No, so pwede natin, magsisimula na tayo mag-interview tungkol sa negosyo niya. Sir, mga OFW or mga Pilipino na matagal na nasa US, Ayan. Canada, ganyan. Maganda diba? yan. Maganda yan. Oh. Actually, meron kaming programa para dyan. Kasi meron na kaming, siguro mga 5 hanggang 7% ng napautang namin sa agri machineries or OFWs. No? And kalimitan, yung mga OFW natin, actually si Sir Danny, alam ko dating OFW. No? Yan, no? Kalimitan, nagpapadala ng pera sa pamilya dito. No? Saan na pupunta? Luho. May kotse, maganda bahay. Pero pag uwi ni OFW, kailangan ko rin bumalik. Bakit? Wala pala tayo na ipon. Kasi puro material na bagay. Oo. Ngayon, tinuturoan natin sila. Bili ka ng traktora o kaya harvester. No? Pag uwi mo dito, actually meron po kaming isa sa Isabela na OFW siya. May bukid na sila nung nag-OFW siya. Pero nung bumili siya ng makina, bumili siya ng isang traktor. Ngayon, 2 na yung traktor niya, hindi na siya bumalik. Kagaya ni Sir Danny. Kasi nakita niya, yung kinikita ng 2 makina niya, parang kinikita ko na rin nung nasa abroad siya. Kasama pa niya pamilya niya. Yeah. Ewan ko kung tama yon, Sir Danny. Tama, sir. Yung 2 makina, kaya na ba talagang kumita ng kita ng isang OFW? Kaya, sir. Kaya. So, patotoo, si Sir Danny. Yung isa na yun, sir, hindi na talaga siya bumalik. Tapos sabi niya sa amin, sir, kung kukuha pa ba ako ng isang unit, pautangin mo kami. Yes! No, kasi ang pinagbatayan na namin is Yung credentials niya. And kami, masaya kami dahil yun na nga, ang kwenta namin doon, yung 3 unit na yon kung sakasakali doon sa area niya, marami tayo na sa service na farmers. Kumikita siya, nakakabayad siya sa amin. Maraming farmer din yung nadagdagan ng kita because of the machineries. Sir, yung mechanization, when you say mechanization, ang papasok agad sa utak natin, transplanter, harvester, tractor, ganyan. But malaking porsyento rin ng need ng Filipino farmers yung drying facility, storage facility. May mga programs din ba kayo, sir? Ang Actually, Bank sir, of Makati? sa ngayon wala pa kaming napa-finance na ganyan, but we are kasama yun sa siguro mga 3rd phase ng program. Kasi ang target namin for Bank of Makati right now is to assist and give solutions do sa supply chain natin. No? So ngayon sinimulan namin sa pre and post harvest facilities. Then pupunta tayo sa drying, milling, at saka trading. No? Kasi yun, hanggang trading. Complete cycle talaga. Yes, sir. Kasi yung value pinabanggit chain. ni Sir Danny kanina, pag wala kang puhunan, hindi ka pwede magmalaki. No? Halimbawa, ito presyo ko. Kung may babayaran kang due sa ibang bangko,
sige na, sa'yo na. Mapipilitan Kesa, ano, Mapipilitan pero ka. kung meron kang Mapipilitan ka ng tinatawag na harvest mo. working capital for trading, Yeah. di ba? At affordable interest, pwede mo sabihin, teka, magkano ba babayaran kong interest ng another 30 days? Versus, lugi ako ng 250 per kilo. No? So, doon gagana yung Pwede numbers. mong i-ano. Pag kinompute ko, ay, mura lang pala yung interest ko sa bangko. Sige, next month na ako. No? So, yun, doon nagkakaroon ng value adding na tinatawag tayo para kumita si agri-enterprise natin. Sir, may mga training ba ang Bangko Makati doon sa entrepreneurship, ganyan, yung mga numbers, ganyan, paano meron po. mag-compute? Meron kami, sir. Meron. Actually, sa ngayon, ang ginagawa namin, naka-hands-on kami doon sa mga, ang tawag namin parang mentoring with them. Pero we are planning to institutionalize it in partnership with other government agencies like DTI. No? Pagka may mga module sila na ganyan, sinasama namin yung mga, ini-enroll namin yung clients namin. Tungkol sa financing, sa pagpapatakbo ng negosyo, specifically pagdating sa kaperahan. Yan. Kasi marami po tayong magaling sa negosyo, pero hindi naiintindihan yung value ng negosyo niya. Katulad po nun, yung kita, yung merong malakas kumita, malakas din gumastos. So kinakailangan Pati millionaire. tama. No? So kailangan pag malakas kang kumita, you know how to control your money and saan mo ilalagay yung pera. Kasi sa experience namin, pag hindi mo alam kung saan mo ilalagay yung pera, talagang walang pupuntahan niya kundi sa temptation. Diba? Katulad ni Sir Danny, malinaw sa kanya, lupa o makina? No? And sigurado, siguro sa 10 taon nila sa negosyo, kita nila pag bumili ako ng makina, 1 taon lang, kita ko na yung kinita ko. Pag binili ko ng lupa, same. Kasi 2 harvest, malinaw din ang kita. So, yun Sir, talaga. dahil inuna mo na yung mag-invest, di ba? Ng machineries, lupa, and all, di ba? Tapos yung negosyo mo, sanga-sanga na. Naiisip mo, ngayon kaya mo nang magliwaliw naman, magbakasyon. Kasi sobra na, di ba? Sir, tama naman, di ba? Pag nakarating ka dun sa punto na, di ba, marami yung pinagkukuhanan ng Kasama income. ko sa'yo, buddy, sa March 9. And ba yun sa agritourism? Kasama mo kaya? Ayan, okay. Sophia, yung ano lang, na-mention ni Sir Danny, sasama siya sa Thailand, sir, na? Thailand. Sasama siya sa Thailand tour sa March 9 niya ba yun? 9. 9 to 12. So, again, magkakaroon ulit ng tour sa Thailand by Inspired Learning Tours, no? Ang pag-uusapan natin doon ay Thai Livestock and Poultry and Agri-Tourism. March 9 to 13 po yan. Tapos maganda doon, sir, meron pang bonus yung tour. Pupunta kayo sa isang malaking trade fair ng agri. Forty Agri Next Asia, yan po yung isa sa bonus na tour na pupuntahan niya. So, lahat po ng interested na mag-join doon sa tour, puntahan niyo lang po yung Facebook page ng Inspired Learning Tours. Yan, hanapin niyo sa Ma'am Sel. Ayan. Okay, sir, going back, patalastas lang po yan. Yes. Kasama po sila sa mga friends na sinusuportahan natin. Sama-sama tayong paunlarin yung agriculture ng Pilipinas. Yeah. Actually, Sir Buddy, I think yun ang kailangan na, kami yun ang nakikita naming pagbabago or kumbaga, parang paano natin maingganyo lalo yung mga farmers natin is more on exposure like that. Kasi yung classroom type ng pag-aaral, wala na. Wala na. Baka tulugan tayo ng mga farmers natin. Pero pag nakikita nila yung actual, nakikita nila yung sharing or testimony galing dun sa mga successful na partners natin, mas na-appreciate nila. Diba? Mas na-appreciate nila. In fact, kami, sir, siguro itong mga darating din na March, April na we will be having a mga farm demonstration of this equipment together with our partner dealers. No, invite namin kayo. Sir, please. Kailangan nating malay makita mo, yan.
isa doon sa farm ni Sir Danny. Di ba? Oo. Para natin ang libre. Kaso ang dami traktora nito eh. Testing talaga yung luro nila, sir. Oo. Sa point talaga ko. Actually, sir, katulad nun, siguro yan ang isa sa mga lihim ng economies of scale na sinasabi natin Okay. kanina. No? Kung, Ang lalim, lihim. yeah. Kasi sir, tinan mo, kung may 100 hektarya ka, Yeah. hindi ka maghahanap ng machinery, sigurado ako. Sigurado ang daming lalapit sa'yo. Mm. No? At, sige, bibili ako niyan. Pero gusto ko munang makita performance. Mm. Demo. Demo mo. Demo. Di ba? Pero kung 1 hectare ka lang, sir, gusto mo hindi. iba pa rin eh. Iba. Iba pa rin. So, it helps. It helps, no? Yung mga ganun. Kaya kami ngayon, in partnership with our dealers, Mm-mm. ini-encourage namin to. In fact, yun yung napagkasunduan namin just last Friday na ipakilala natin, dalhin natin yung bangko at saka yung dealer sa bukid. Sa bukid. No? Siguro isasabay na rin namin doon na kasama namin yung mga account officers and evaluators namin. Para rather and then. Yeah. Oo. Hindi pa sa ngayon, pero susubukan namin pagdating siguro ng malapit na panahon na kung kaya namin mag-approve on site, bakit hindi? Nagagawa kasi namin sa ibang produkto namin eh. Like motorcycle, auto loans, Yeah. no? Pag-demo, application, sa hapon may decision na. So Ganun bukas, kabilis. di-deliver na sa iyo Di-deliver yung na. unit. Yan po yung isang maganda sa amin. Actually kami ngayon, pagka may guarantee na kami kay dealer na approve na si client namin, minsan dinideliver na Deliver kagad na. yung unit. Kasi meron po kami mga farmer na, Sir Daryl, pag hindi mo i-release yan sa Lunes, hindi ko na kukunin. Wow, may ganun din ah. Yes! Kasi sir, ganito, kumikita ng 18 mil isang araw. Oh. Eh, everyday na madidelay, nawawalan siya ng kita. No? So, marunong na rin po sila makipag-leverage. Wow. No? So, ako sir, sign sa akin yon. Hindi kami na-offend doon. Ang tingin namin doon, ay marunong si sir. Dapat nating pautangin yan. Yeah. Kasi, ibig sabihin, alam niya takbo ng negosyo niya. Hindi mo siya maluloko. Eh, yung mga hindi naluloko, yun ang dapat natin pautangin. Kasi marunong siya eh. Marunong. Diba? Kasi, sabi niya, sir, kasi pag na-delay ka ng 4 na araw sa akin, 80 mil na yan, sir eh. Eh, pambabayad ko sa iyo yan eh. Diba? So kami, si dealer, sir, approve na to, deliver mo na. Pag okay kay dealer, deliver, process kami. Sir, paano ba yung sistema? They go to the dealer or they go to you directly? Dalawang paraan po. No? Okay. Pwede. Halimbawa, may yung mga partner dealer namin, pagka po nagpunta sila doon, sabihin lang nila na gusto ko kay Bank of Makati. Kay Bank of Utangin to. Makati. No? Automatic po yon, itatawag sa amin yon. Pupuntahan agad namin sila. Okay. No? Hindi sila yung pupunta sa bangko. Halimbawa po, nagpakita sila ng interest, immediately our personnel will go to their bukid, no, o sa bahay nila, kung saan man yung negosyo nila. Kami doon na po magsisimula yon. No? Ngayon, kung naman napadaan sila sa Bank of Makati, no, pwede rin. No? Magpakita sila ng intent, pwede rin sa Facebook page ni Bank of Makati, bankofmakati.philippines.com, .ph.com, and then yung official email namin, at saka yung Ano yung official email, sir? bankofmakati.com.ph. Lahat po ng interested to contact Bank of Makati, basahin nyo lang po yung video description ng video na to. Andun po lahat ng contact details para ma-reach nyo po sila. Ayan. Sir, kayo naman po, yung business ninyo, yung agri-supply. Anong pangalan po na agri-supply, Dungeon sir? Agri-Supply. Dungeon Agri-Supply. Dungeon Agri-Supply. Located po yan sa barangay San Mateo. San San Mateo, Mateo, Arayat, Pampanga. Tapos Ayan. meron kaming isang branch sa Mangga Caputo, Darayat, Pampanga. Okay. Sa Arayat din po yan? Arayat po, Arayat. Ayan, okay. Tapos, may Facebook page din po kayo, sir? Meron sir. Yung Danilo Cunanan Facebook account. account. Ayan. Okay. Phone number, sir? 09 Mga gustong magpa-tractor, magpa-harvester,
transplanter. 0917-14-81003. Ayan. Sir, nakuha ko na yung number. Ayan sir, number ng Dalawang Bank of eight. Makati. Okay. 38, 8889 9, 0000. Ayan. Yun na. Yun na yan. Apo. Sir, thank you so much po. Thank you, Sir Dan, ha. Sir. Kami galak na galak sa pagpunta namin dito. Sir. So, Choy, Ay, Sir Buds. sabi ko sa misis ko, Sir. sisikat na ako. Tonto yung misis ko. Pakita ko naman agad sa Sana din namin muna magsalita. Okay lang, sir. Ganun daw talaga yung kasama ko yung official ko, sir. Kasama ko yung official ko. Give due respect na to the senior. Hindi pa, buti nga, hindi pa tayo senior citizen eh. Yeah. Actually, sir, sa totoo lang, itong program namin na to, kumbaga, may mga nanganak na nga na ibang program. Dahil, kumbaga, nakikita nila yung potential na, ba't hindi natin? Eh, ako naman, since yung background ko talaga after graduation, PUP ako eh. So, nung nag-graduate ako ng college, medyo idealist. Oo. Medyo galit ako sa gobyerno pagka hindi ginagawa yung tama. So, nung Okay. pumasok ako sa land bank, talagang ang first exposure ko is farmer. Okay. 20 years old lang ako noon. Nasa land bank ako. Ang ka-meeting namin, mga chairman ng cooperative, ganyan. Puro lolo. Lolo ko na talaga. Sabi, Tapos ang bata mo. Oo, 20 years old ako. Sabi nung boss ko, binigyan ako ng pagkarami-raming libro, manual, mga tungkol sa cooperative, financing, ganyan. Basahin mo yan. Medyo exposed naman ako sa tao. Okay. Pero tinitingnan ko yung mukha ng mga chairman doon. Parang, sino tong bata to na nautusang bumili ng suka at tinuturuan tayo dito? Tapos, pinuntahan ko yung mga tao na yan. Katulad nun, yung sa harvester. Talaga inaral ko yan. In fact, muntik na akong bumili ng unit. Just to study the Kasi ako sir, ang ano ko sa principle ko sa buhay, kailangan ma-experience mo eh. Ay, mahal pala. Ang nabili ko tuloy truck. Truck ang nabili ko. Hindi pa nanganak, sir. Ha? Hindi pa nanganak yung truck mo. Hindi pa. Pero malapit na. Ang ano kasi sir is hindi ko may explain sa kanila kung hindi ko na-experience. Diba? So sabi ko, kala Vince, turo ko nga sa kanya. Makipamukay kayo sa kanila, makikain kayo, makipagkwentuhan kayo, puntahan nyo sa bukid. Huwag nyo papuntahin sa bayan. Malaki kita ng harvester kesa traktora. Mas malaki sir. mas malaki harvester po. Yes, sir. Kasi in demand siya sir eh. Pagka umarbest ka ng 100, isang hektar na 100 yun, bibigyan ka ng 10 kaban dun eh. 10%. 10% ka eh. Ibebenta mo yung 10,000 na yun. 10,000 na kagad. yung tractor na Isang oras mo sir sa isang hektarya Isang hanggang dalawang oras. Dalawang oras. 2 oras lang, no? Ganun So kabilis. pwede kang kumita ng 5 hektarya kaya no? Kaya maghapon. Hanggang 6 na hektarya. O di may 50 mil ka araw-araw. Sir, paano yung mga starting, yung mga, na-mention natin mga OFW, gusto nila pasukin to. Hindi ba masyadong malayo or mangangapa sila masyado because this is something new to them? Well, kami sir, ang isa sa parameter namin, dapat may experience na siya. Okay. No, hindi man on hand, pero usually kung nagbubukid kasi, may 5 taon ka na nagbukid, naiintindihan mo na yan. Alam mo na yung lakaran. Okay. Pati, actually sir, hindi lang basta alam eh. Dapat yung tinatanong mo sa kanya, sir, paano mo i-handle yung 1,000 hectares? Oo. Sir, may kanya-kanyang kultura din kasi sila. May mga kalakaran na hindi ka pwedeng, you cannot go against. Yeah. Halimbawa sir, yung rate. Kalakaran within the community. Exactly. Kasi sir, halimbawa, kami tinitingnan din namin yan. Baba, anong lugar yan? Dapat si Vince, alam niya magkano kalakaran doon. Pag hindi niya nasagot yun, siya ibabagsak ko. Kasi sir, maluloko kami. Halimbawa sir, nag-declare yung client ng 10,000. Yung pala, 8 lang ang bigayan doon. Meron ganun sir. May area kami na napuntahan. Sa Nueva Ecija, 8 na lang ngayon.
nagpapatayan sila. Iniwasan namin yun. Kasi sabi ko, ba't kayo nagpapalugi? Ang laki ng puhunan natin. Kasi sir, ako ang tinitingnan ko sir is not the income lang eh. Tinitingnan ko sa isang negosyante kung naiintindihan niya yung hanap buhay. Kasi halimbawa sir, muna ka ng 2 milyon. Wag uunang dapat marunong din humindi yung taong kausap. Diba? Hindi porket kumpare bibigay mong gano'n. Depende. Siguro kung kasi yaman ka rin ni Sir Danny, pwede yun. Pero yun nga sir kung tutusin sir, yun nga sir, kung may kalakaran tayo bakit ka mag-go against doon? No? Kasi kaya naging kalakaran yun doon. Yun yung yun yung nag-working doon sa area na yun. Sumalungat ka doon, parang ka nagsusuicide. Nagsusuicide, di ba? Yung sa kinuwento ko na yan sa Nueva Ecija, ang kwento nila, hindi ka na nagpagsakan sa 8%. Nung nagmahal ang crudo, tandaan nyo nung hindi ko alam kung pre-pandemic kung nalugi sila. Nalugi sila. Tapos hindi na nila maitaas yung presyo kasi nasanay na yung tao ng 8%. Yeah. So parang nagagalit na yung tao ngayon. So yun ang naging hindi magandang epekto sa kanila. Walang gusto magpautang sa kanila ngayon sa lugar. Kasi negative. Negative. Yung kasi yung kadalasan sa Pinoy, lagi yung price lang yung tinitignan na basehan nung pagnenegosyo. But price is just one. Another thing is yung time. Gaano ka ba kabilis mag-responde doon sa need? 'Di ba, sir? Or the quantity versus quality. Yeah, so pwede mong yung pwede mong tignan na mga angulo. Yes, sir. Sige, sir. Relationship. And relationship. Kasi, Hindi ko na pag-aralan yan. Alam mo sir, sa business. Okay. Ayan, nakita mo si Sir Danny. Relationship, nakita mo sir yung mga dinadala niya ng mais palay. Sabi niya, pag tumawag sa akin, maganda presyo, ibigay ko. So probably kilala na rin nila si Sir Danny. Pag maliit ang presyo mo, wag ka na tumawag. I mean, kailangan nagkakaintindihan tayo. Kasi kumbaga insulto na sa akin yan diba? So, kung alam mo, kasi kung kaibigan ng touring nila kay Sir Danny, alam nilang malulugi, hindi ko natatawagan yan. Ganon din kami ganon din ang tingin namin sa farmers. Katulad po nung minsan, meron kaming isa na na-delay yung payment. Tanong lang namin, bakit? Anong problema? Sir, na-delay yung collection namin Tayo sa tapo, tingnan nyo nga kung talagang na-delay yung collection. Totoo. Okay. Sir, kailangan mo ba? Next month na sir. Okay. Pinawave namin yung penalty niya. Wow. Kasi talagang yung cost nun is, alam ko, nagkabagyo. Tapos, even kami, even yung branch namin, nung time na yun, sarado. Tayo nga sarado Di lalo na sila. So, nagpa-approve kami sa management na waive yung penalty nila. Yeah. May naalala kong conversation natin, Sir Darrell, nung unang nag-usap tayo. Yung even doon sa mga malalayong lugar, di ba? Alam nyo kung nagbagyo, totoong nagbagyo, affected ba sila? Yes, sir. Or nakaani na sila before sila mabagyo? Exactly. Alam nyo lahat yung data na yan. Hindi kayo talaga pwedeng maisahan nung nung farmers, no? Yes. Or even ibang negosyante, di ba? Hindi nila kayo pwedeng pagsamantalahan doon. Yes. And pinapaliwanag din namin sa kanila yon. Halimbawa, sabihin na natin yung totoo. Kasi mas kami naman, kung hindi talaga makakabayad, ano naman ang magagawa namin? Di ba? But kung acceptable yung reason, at saka lalo na katulad nun, sa agriculture, ang daling malaman may binagyo, anong tinamaan. Katulad nung sinample ko rin sa'yo, sir, di ba? Kayo, alam nyo kaagad. Pero alam kong nag-harvest na. May apekto ba sa ani? Wala. Hindi alam mo. Hindi nyo pwedeng sabihin na hindi ako makakabayad kasi nagbagyo. Ito problema. Kanina sinasabi ni Vince, isa sa mga principles na tinuturo ko sa kanila, presence. Okay. Ito ngayon ang problema. Kung yung tao ko hindi pumunta, Yun. hindi niya alam kung money na o hindi. O hindi. Dinaloko kami. May kasalanan din kami. Kaya dapat alam nila. Kasi sir, kung tama yan, sir, si Sir Danny, yan,
Yung iba nagpapanik sa Maynila kasi tataas na naman daw ang bigas kasi bumagyo sa norte. Oo. Pagtawag ko lang kahit nga hindi sa tao ko, tawag lang ako sa kaibigan ko eh. Oo. Sir Danny, umani ka na? Kailan? Last month pa. Ah, okay. Ito alam ko na. Di ba? Magsisinungaling mo naman si Sir Danny sa akin. Oh. I think yan yung kailangan din ay siguro ano lang to, it's just a discussion, hindi tayo nagpapasok Yes. ng government agencies, no. But I guess dapat ganun din yung mindset nila, no. Na, Sana. dapat ganun din kabilis. Alam nila hindi yung sila yung Pag-aaralan pa. sila yung naiisahan ng ganun eh. Sabihin, ganito, maraming disaster blah blah, hindi nila alam na harvest pala lahat yun. O di Yeah, maraming pagkakataon ganun eh. Or sasabihin, It's either na-harvest na or ano ba 90%, may natitira pa pero 10% na lang. Minsan mga ganun. dapat ganun talaga. And kami nga, sabi ko, ang daling i-validate eh. Pupunta lang kami sa barangay. Malalaman namin. Kasi walang secret dito, sir, di ba? Wala. Oh, alam kung sino halimbawa, minsan, yun, pagkalayo-layo, halimbawa, may nakita kang harvester umaandar. Sa Danny, kanino yun? Sigurado ko Kailangan alam nila. niya yun. Kahit nakatingin lang siya sa, yun ang gusto rin namin. Kaya yung mga tao namin, dapat parang hibernate kami with them. Dapat, alam mo din kung paano sila mag-isip. Yeah. Alam mo din kung paano sila masaktan. Kasi minsan, baka yung sinasabi mo, nakakasakit ka na pala, hindi mo pala alam. Sa iyo, gusto mo lang magtanong. Yung pala, offending na sa kanila. Offending sa kanila. So you need to know Matampuhin ang even the farmers culture, natin. no? Yes. Culture nila. Yeah. Sir, natanong mo ba yung nasagot mo ba yung tanong kanina? Paano minamanage yung 1,000 hectares? Yung 1,000. Paano minamanage yun? Ganun kadami kausap Ganun kadami kausap mo? Meron din akong katulong. May key persons ka rin. Delegation. Dinidelegate mo. Yung bayaw ko. Ayan. Nandyan yung bayaw ko Tapos may isa ka na kwento sa akin, sir. May model ka isa. Mukhang yun ang magandang business model niya. Tulad ng 20 hectares mahigit. Isang pamilya lang ang kausap niya. Sila yun. Sila ang bahala dun. Tawag lang sa akin. Halimbawa, magpapaararo. Nag-spray ng palay. Pupunta sila doon, magre-report sila sa akin. Pero pinupuntahan ko rin. Minomonitor ko rin. At saka dahil tukoy nga niya yung, halimbawa, 20 hectares, alam niya kung ilang abono lang ang papasok Ako yung dyan. mismong Alam mo. kung ilan ang ilalagay, kung ilan yung i-spray. So yung Kailangan sir, alam mo yun, sir. para ma-maximize yung, ibig sabihin, para mapaliit yung gastos, sa'yo nang gagaling yung signal na yan. Kumbaga, katulad nun, ito lang dapat ang abono natin dyan. Titignan ko rin sir yung palay kung kailangan na talagang i-spray, Yeah. kailangan ng abonohin. Talagang titignan ko kung ano. Malalaman mo rin, sir, yung palay kung linagyan talaga ng abono. Ay, malalaman. Malalaman. Malalaman mo yan. Parang instinct na rin eh. Pero namin sa land bank nun, sir, na nasa land bank ako. Pag tamad yung AO, Siya rin, wala siyang kikitain sir pagka. Tama. Wala rin siyang kikitain. Tuloko niya sarili niya. kasi kami sir nagbabalidate eh. Nung sa land bank kami nun, pag tamad yung AO, hindi AO bababa means- ng account officer. Okay. Hindi bababa ng motor. Sisigawan doon si Kadani. Kadani, kamusta yung abono natin? Naisabog ko na. Yun ang narinig niya. Naisabog na, 2 hektarya. Tamad eh. After 4 months, bumalik. Kadani, bakit ang laki ng damo? Sabi mo, naisabog mo na yung abono. Ba't damo yung lumaki, hindi pala? Hindi sir. Sabi ko, naisabong ko na. Isa ka pong pala. Kala ko naisabog. Naisabong ko na. Ayan. Kasi hindi siya bumaba ng motor eh. Dapat, sir, nasa na ba yung abono? Talo eh. Ayun, hindi kaintindihan sana. Naisabong pala. Alam ni Kadani yan. Alam mo sa sugarcane, may nahuli. Ang dami, alam mo sir, kailangan mo talaga bumaba eh. May mga nahuhuli kami ha. Kasi yung sugarcane, di ba ano din yan eh, parang corn. Parang corn. Pwede rin siya sa hili, ganyan. Sa mga burol-burol. Pag tag-ulan,
Nag-abono. Tapos umulan. Mm. Namubuo. May isang grupong lalakad dyan. Dalang sako. Kukunin niya. Kukunin yung mga nabuo na yun. Dadaling sa kabilang lugar, doon ibebe. Tataka ngayon yun. Hindi, nalaki yung tubo ko. yung mga ganung bagay, sir. Hindi siya nakalibro eh. Wala sa manual namin yun. Pero Vince, di ba? Pag tamad ang tao namin. Kaya kailangan, sir, relationship, importante, sir. Kasi kung nagtatapat sa iyo yung, sir, Natalia, hindi magpapaghandaan mo na, sir. Huwag mo na hintayin yung 6 months. Magawa ka na ng ibang paraan. Kasi may mga, hindi mo ma-imagine magagawa, pero nangyayari talaga. I-convert yung abono. Ibenta. Kalahati lang ang ibubuhos. Ibubuhos. Bebenta yung kalahati. Ang tawag doon, niloloko sarili. Di ba? Kasi Pero nga, yun may siguro sir, instant money. arawan siguro yun, hindi Yes, siya yes. porsentuhan. Yeah. Dapat po, so better yung porsentuhan, sir. Kasi kasama sila sa kikitain. Kasama sa kung Hindi hindi pwedeng sila arawan. umani, wala silang kita. Pero kung arawan, yan, delikado. Tama. Tsaka nun, yun, utang sa, yun, pag nalaman sa gobyerno utang, ayaw din magbayad. Alam nila, pwede hindi magbayad. Kaya ano, sir, ako, hindi ko inaalis, sir, yung relationship talaga with our client. Ayun. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.